Marcos. Sinabi niyang nakadadalo na sa mga pulong ang Pangulo, patunay na maayos na ang kalagayan nito. Wala pong ganung balita na mabibigay po tayo. So yan po ay fake news. Sa ngayon po ay masasabi natin maganda po ang kalagayan ng ating Pangulo. Ganda talaga lagay niyan, dahil pera eh. Sabi ni Saldico bilyon-bilyon mula 2023, 24, 25. Bilyon-bilyon, trilyon na nanakaw ng mga yan. Sarap talaga ng buhay. Mantakin mo, libre pagkain, libre bahay, libre kuryente, libre tubig, libre internet, may bodyguard pa, libre gasolina, libre aeroplano, libre pasyal, libre ewan. Sabi ni Amy, libre batak. Magandang araw, Banateros. Eto na naman. Andito na naman ang walang kwentang fake news peddler vlogger sa balat na YouTube Posty at your service. Kahit ayaw nyong pagservisyohan ko kayo, pagsiservisyohan ko kayo sa ayaw at sa gusto nyo. Bahala kayo sa buhay nyo. Panibagong araw, panibagong kwentuhan session na naman. Again, with yours truly, Boss D. At pasasakitin na naman natin ng mga ulo, atay, balumbalunan, puso, isip at kaluluwa ng lahat ng mga salot sa lipunan, lahat ng mga switik sa pamahalaan, lahat ng mga mandarambong, lahat ng mga durobo, lahat ng mga ugaling aso, lahat ng mga animal, mga kupal, mga putok sa buho, mga hindot at pendeho, sa gobyerno, mga demonyo, Satanas, Judas, Barabas, Hestas. Hana naman, ang aga-aga. Kaaga ha ka nagha, para kang baliw. Kamusta naman kayo, mga Banateros? Ito ay babawi tayo kasi hindi tayo nakakapag-upload this past few days ng madami-dami. So ngayon, dagdagan natin para mas marami kayong ma-like, ma-share at ma-comment. Maraming salamat sa inyong panonood doon sa nakaraan nating vlog. Sana panatilihin nyo pa rin ang pagla-like, pag-share, pag-subscribe. At syempre mag-follow kayo, subscribe dito sa ating isang YouTube channel, ang Boss Dada 2.0. Nag-upload po tayo ng mga videos dyan. Magla-live na rin tayo dyan soon. Dyan tayo mag-live. Syempre, follow din pa kayo sa ating Facebook page. We are now at 270,000 Banateros strong. Alam nyo ba na ilang buwan pa lang yung yung Facebook na yan, pero talaga naman umaatikabo. Malupit ang bakbakan dyan. Panoorin nyo yung mga reels natin dyan, yung mga post natin. I-share din ninyo para mas marami tayong mainis. Alam mo yung labanan ngayon, inisa na lang. Ang labanan ngayon, uratan na lang. Kasi hindi na ngayon, wala na tayong pag-asa. Walang pag-asa yan, mga impeachment na yan, kay Bongbong wala yan. Sigurado ko poprotektahan nila yan. Wala silang kung iniiwas nga nila si Bongbong Marcos Kung si Bongbong nga umiiwas sa dami ng kahayupang ginawa niya sa Pilipinas, parang siyang pinakamabait na tao sa buong mundo sigurado yung mga impeachment na yan, wala yan. Antayin lang natin hindi yata nakapag-file ng impeachment ngayon yung ating mga magigiting na nag-file ng impeachment no Friday. Kasi mukhang na-check yung kanilang galawan dahil nga hindi sila pinaunlakan noong Huwebes. Mukhang na-check yung kanilang galawan. At dahil nga na-check yung kanilang mga galawan, mukhang inisa-isa nagkaroon ng loyalty check. Kasi bulagaan yan Ang mangyayari supposedly dyan, nag-aantay lang, hindi muna lumabas yung kanilang yung congressman na mag-i-endorso noong impeachment, hindi muna nagpakilala. Ayaw muna nilang ipakilala kasi nga kapag nakilala nila, baka mamaya, ma-ofera, takutin o kung ano man. Mahirap ngayon ang labanan
So hindi mo na nila yan pinakilala. Biglang supposedly kung tinanggap sana yung impeachment na yan nila. Tapos na sana, na-file na sana yan. Kaya lang, ang problema, syempre hindi tinanggap. So nung hindi tinanggap, syempre sasabihin nung Congress. Sinong niyan? Sinong supposedly magi-endorse niyan? May kasama ba silang congressman? Wala. Kaya nga nag-iiyak Nag-iiyak si Falsis kasi hindi nila alam kung sino yung congressman na magi-endorse nito. Sabi niya, ba't hindi nagpunta dyan si Pulong, si Harold, si ganito, si ganyan. Nagbanggit siya ng mga pangalan. Bakit hindi? Ba't hindi nagpunta? Bakit hindi sila ang nag-endorso or hindi nila sinamahan yung mga magpa-file ng impeachment? Mga Duterte aligned personalities yung mga yan. Yun nga ang sinasabi natin. Itong mga Duterte, wala naman sila Wala naman panawagan ang mga Duterte na umalis si Marcos sa pwesto. Ang panawagan lang naman nila, unang-una sa lahat magtrabaho. Kasi yun naman ang ginawa ni Inday Sara nung una, di ba? Tatandaan ninyo, ginawa ni Inday Sara, sabi nga niya, noong mga namumuli-mulitika na sila, nagsimula kasi yan noong ginapang. Noong ginapang itong si Gloria Macapagal Arroyo, natatandaan nyo, diyan nagsimula yan. Noong biglang tinanggal si Gloria Macapagal Arroyo bilang majority floor leader, biglang ginapang nila Martin Romualdez, doon siya nagsimulang nagalit. Kasi magkakaibigan pa man sila noon, magkakasama sila sa isang partido pero doon biglang umalis si Inday Sara, bigla niyang tinawag na tambaluslos, natatandaan niyo yan mga bossing. Bigla niyang tinawag na tambaluslos si Martin Romualdez. Doon na nagsimula yan, yung away na yan. Kasi ang sabi ni Inday Sara noon, tigil na muna natin yung pamumulitika. Masyado pang malayo ang 2028. Magtrabaho muna tayo. Di ba yun ang sinabi ni Inday Sara noon? Hindi nga siya umiimik for the longest time Umimik lang talaga siya noong, ayan na nga, tinanggal si Gloria, noong nagsalita siya ng tambaluslos. Tapos nung nafe-feel niya na at nakikita niya na may intel kasi si Inday Sara na talagang tatrabahuhin siya. Ilalaglag talaga siya. Kaya nung mga ganun ng pangyayari, medyo naging firm na din siya. Pero ang gusto lang naman ni Inday Sara magtrabaho. Gusto lang naman ni Inday Sara tuparin ng administrasyon. Yung grupo nila, tuparin nila yung mga pangako nila sa taong bayan na magtatrabaho sila. Hindi magtatrabaho mga gago, puros politika, mga putang ina Since then, ang pinapanawagan na lang naman ni VP Sara is hair follicle test, drug test. Wala naman siya sinasabi, umalis ka na sa posisyon, mawala ka na dyan. Wala silang ganun. Hindi nga sila pumupunta sa mga rallies, remember? Nakita nyo ba pumunta si Inday Sara sa rally ng INC? Nakita nyo pumunta si Inday Sara sa mga rally dyan sa EDSA? Hindi nga siya nagpupunta because ayaw niya sa lahat. Alam nyo, ang mga Duterte may mga delikatesa yan. Ayaw nila na parang nang agaw sila ng posisyon. Kaya nga ayaw nila ng ayaw nila ng impeachment na yan Sa totoo lang ayaw nila niyan. Gusto lang nila talaga ayusin, wag na magnakaw, i-expose yung pagnanakaw, and then tapusin nyo yung termino ninyo ng maayos. Magpa-drug test ka at kung sa tingin mo negative ka sa drug test, di good. Kung positive ka, lumayas ka na dyan. Walang panawagan si Inday Sara ever na bumaba si Marcos. Walang ganon. Si Amy, sinabi nga niya umuwi na tayo. Pero si Inday wala siyang ganyang panawagan. Kahit i-review nyo yung mga interviews niya, nina-expose niya lahat ng katiwalian nila, pero wala siyang panawagan na bumaba sa posisyon. Kasi nga, si Inday Sara ayaw nila nung ganon. Ayaw nila na parang inaagaw nila yung posisyon, inaagaw nila yung pagka-presidente. Di ba yun din naman sinabi ni Pangulong Duterte noon? Ayaw niya. Noon pa yan inaaya si Pangulong Duterte na tumayo sa mga rally. Pero sabi ni Pangulong Duterte, it doesn't sit well sa akin at it doesn't look good sa pamilya namin because never kaming naging power grabber. Natatandaan ko, pinilit kami ng taong bayan para tumakbo sa national position pero hindi naman kami nagpipilit tumakbo sa national position. And ayaw ko na pabababain ko si Bongbong Marcos tapos ang papalit yung anak ko. Anong tawag dun? Di mukha naman kaming ganid sa kapangyarihan nun. Kaya nga yung sinasabi nila itong mga gagon to, yung mga bobong mga dilawan at saka yung mga pinklawan at saka mga loyalista na si Inday Sara ang may pakana ng lahat ng yan. Tanga, hindi. Kung may pakana si Inday Sara, sabi ko nga sa inyo, noong November 16, malaking rally yun.
yung nagsalita si Amy Marcos na addict si Bongbong Marcos, di sana si Inday Sara nagpunta na sa Armed Forces of the Philippines at nakipag-usap na sa mga sundalo ron. Sinabi niya na sana, nagbigay na sana siya ng pangako na walang makakasuhan sa inyo. Kung sino man sa inyo ang dinamay sa korupsyon na ito, huwag kayong mag-alala. You have my word. Ano natin, patalisikin natin tong presidente nito, and then magsimula tayong muli. Di sana ginawa niyo yun, pero hindi, di ba? Di nga siya nagsasalita. Never numutawi sa kanyang labi na mag-resign ka na. Walang ganun. Kahit si Pulong, wala sa sinasabing ganyan mag-resign. Ang sinasabi nila, mag-ayusin nyo yung trabaho, huwag kayong magnakaw. Yun ang ginagawa nila. Yun. So walang mga ganung ngayon, walang mga ganung nangyayari. So itong mga nag-file ng impeachment noong nakaraan, syempre dumaan ng Friday, Saturday, Sunday, putang ina. Mukhang nagkaroon ng aberya, mga bossing. Kasi kanina, nangihingi ako ng update doon sa mga, syempre, kakilala naman natin yung mga nag-file ng impeachment. Humihingi tayo ng update. Sabi natin, ano na pong balita? Sabi niyo po, maaga po kayong pupunta ngayon. Nagkaroon ng aberya. Ayaw ko munang sabihin kung ano ang aberya. Pero mukhang na-trace ng kung sino mang satanas yung supposedly mag-i-endorse na congressman netong impeachment natin. Mukhang na-trace so medyo pinagplanuhan nila. Hindi natin alam kung ayaw muna natin silang pakailaman. Matatalino yung mga yan, magagaling yung mga yan. Alam nila ang kalakaran sa politika. So hindi sila nag-file ngayon. Nag-file lang Makabayan Black ngayon at meron ng dalawa so far na impeachment complaint. Yung isang malabnaw at saka yung isang palabas lang. Yung sa Makabayan Black, palabas man lang yan. Walang yan, hindi nila ipupush yan. Kasi, tingnan ninyo paano mo sasabihin na ipupush nila yung impeachment ni Bongbong Marcos? Sila din ang magfa-file ng impeachment ni Inday Sara. Ano yun? Paano yun? Dalawa, yung impeachment na asikasuhin nila? Imagine niyo na lang, ilagay niyo yung sarili niyo sa posisyon nila. O kung halimbawa, nag-push through yung impeachment ni Bongbong, napunta yan sa Senado. Na-push through din yung kay Inday Sara, napunta ulit sa Senado. O paano yun? Dalawang impeachment ang i-represent nila. Ang tatanga ng mga yan, ang bobobo ng mga yan. So ang gagawin ng mga yan, hindi nila, kunyari nag-file sila ng impeachment for BBM, pero palabas lang yan, pakitang tae lang yan. Di naman mga tao mga yan, mga walang kaluluwa yan Pakitang tae lang yan, pero talagang magfo-focus sila dun sa impeachment ni Inday Sara. Yun talaga yun. Wala silang pakialam kung tumuloy o hindi. Basta nakapag-file sila ng impeachment, mabango na sila niyan. Kasi hindi mo na sila pwedeng batuhin na, hoy, kayo kayo dyan Hindi kayo si Inday Sara lang ini-impeach si Bongbong, hindi. Hindi nyo na sila magaganon ngayon. Bakit paano nyo pa sila magaganon? Nag-file na sila ng impeachment. So, absuelto na sila doon. Pero, asikasuhin ba nila yung impeachment na yan? Tatatlo yung grounds. Yan, hindi nila asikasuhin yan. Kaya importante talaga ma-file itong impeachment complaint ng nila Chavit Singson dahil di ba nga balita natin si Chaldico mag-ano daw dyan, mag-titistigo daw dyan. Ewan ko talaga ito si Chaldico kung sino talaga ang nito. Kung sino talaga, kasi alam ko nilalaro tayo ni Zaldico, putang ina niya si Zaldico, demonyo talaga Nakikipag-usap siya kay Remulla, tas nakikipag-usap din siya kanila Mike Defensor. So hindi natin alam kung anong laro nito ni Zaldico, putang ina, kriminal talaga tong hayop na ito. Wala talagang gagawin matino sa mundo ito, kaya mag-ingat-ingat din tayo yung mga kaibigan natin dyan na mag-file ng impeachment, tas gagamitin nyo yan. Si Zaldico na testigo, putang ina, ingat kayo baka mamaya, double agent yan, yari kayo dyan. Kasi tingnan mo, di ba, sinabi ni Remulla na ikipag-usap sa kanya, gusto makipag-usap sa kanya, makipag-dialogo, tapos gusto rin tumistigo sa inyo. Pwede ba yun? Makikipag-dialogo siya doon, tapos gusto pang tumistigo sa inyo. Sabi nga, you cannot serve two masters at the same time. So medyo magulo, medyo masalimuot talaga itong impeachment talaga ni Bongbong. Napakahirap nitong lumusot. Hindi rin natin alam kung kung matutuloy yung pag-file ng impeachment ni Chavit Singson, kung lulusot yan dyan sa Kongreso. Dahil alam naman natin na napakaraming pera. Napakaraming pera na kanilang ninakaw. At yung pera na yan, mga bossing, yung pera na yan, gumagana pa yan hanggang ngayon. Kaya delikado yan. Hindi rin natin alam kung magpupush through yan. Pero sana ma-file nila. Sana kung sino ka man na congressman ka na
medyo nabahag ang buntot mo, sana magising ka bukas nang matapang ka na ulit. Para sana may endorse pa yan. Kasi parang hindi pa naman yata, kumbaga may panahon pa naman yata. Pwede pa naman mag-file yata within this week. Hindi pa naman yata na na i-refer to sa Committee on Justice dyan sa Kamara yung dalawang impeachment complaint. We'll see what's gonna happen in the future. Tingnan natin kung ano mangyayari. Pero ayun nga, sa kasamang palad hindi tayo nakapag-ano kanina. Bibigyan ko lang kayong konting hint. Mukhang na-trace nila yung congressman na ayaw magpakilala na supposedly mag-i-endorso nitong kasi ganyan pagka na-trace ka hahanapan ka ng butas sasabihin sa'yo kasampang ka na maraming kaso. Worse, baka pababagsakin ka, sisiraan ka, tatanggalin ka sa kamara. Pinaka-worst nito, baka ipapatay ka pa, di ba? So kahit naman sino, syempre tao ka lang, meron ka ring interest na pinangangalagaan, pamilya na pinangangalagaan, so medyo ka dyan, kakabahan ka ng bagya dyan. So mag-iisip ka 2 beses. Di ba? Kasi magiging kasi imaginin mo, kung ako yung congressman, ako mag-i-endorse nito. Tapos biglang hindi nag-push through ito, na-dismiss ito dyan sa Kongreso. Patay ka na. Yung spotlight nasa iyo na. Ilan taon? 25, 26, 27, 28, 26, 27, 28, 3 years. 3 years kang hahayupin ng mga yan. Kita mo nangyayari kay Kiko Barzaga. Diba? By the way segue lang. Yung kay Senator Robin Padilla, nagsalita na siya, sabi ni Senator Robin Padilla, kaaway ang turing niya kay General Torre. Salamat naman. Mabuti naman. Hindi naintindihan ko na makaaway man talaga tingin mo dyan. Kaaway naman talaga tingin mo dyan. Talagang masyado lang gentleman itong si Senator Robin Padilla. Kaya I was caught in the moment, sabi nga. Kaya nakamayan niya at nagkanahipagplastikan siya. And alam ko na nare-realize na din niya na mali yun, hindi yun nakatulong sa kanyang image. Pero kinaklaro niya sa lahat na kalaban ang tingin ko diyan. So, yung pagkamay-kamay lang niya na gano'n, siguro lang siya, yung hindi niya ine-expect na baka lumapit sa kanya, na maayos naman, nakangiting demonyo. Kaya siguro knowing Senador Bong Revilla na napakabait na tao niyan, kaya siguro nakamayan niya. I'm pretty sure nagsisi rin yan sa nagawa niya. Pero good thing na we are in the same page. Good thing na sinabi ni Senator Robin na kaaway ang tingin niya sa tao na yan. So, salamat naman. Kasi pinaalala lang naman natin kasi sa kanya na, Sir, ayaw talaga namin yung ginawa mo na kinamayan mo kasi pinahirapan si Pangulong Duterte niyan . The reason why si Pangulong Duterte nandoon dahil sa puwakan ng ina niyan . Kaya pasensya na. Di ba? Pero bago yan, dito muna tayo sa mga balat sibuyas. Yung mga balat sibuyas na mga putang ina, kala mo naman ang lilinis ng mga tao kasi merong flip-top battle. Ako paborito ko manood ng flip-top paborito ko yan, sila Zaito, sila Aklas. Paborito ko yan, sila Looney. Pinapanood ko yung mga galing, napakatatalino ng mga yan. Kaya nga malupit ako sa trash talkan dahil tambay ako ng flip-top Kaya nga si Sir Jack, puta, hindi nila matalo sa Bardagulan kasi putang ina, lumaki kami sa flip-top Talagang matagal na panahon na. Nanonood ako ng flip-top. So ngayon, dahil sa sobrang pangit na nangyayari sa bayan natin Pilipinas, sa bayan natin Pilipinas, noon dyan sa flip-top, siraan lang sila ng buhay Siraan lang sila ng personalidad. Siraan sila ng image. Ako, tas may kalaban ako, siraan kami. Halimbawa, si Sir Jack ang kalaban ko. Babanatan ko lang siya sa pagiging ngongo niya Ganun ang Bardagulan ganyan sa flip-top. Kung ano yung kapansanan mo, yung pangit sa'yo, yun ang isasampal sa mukha mo. Pero ngayon, ibang klase na flip-top ngayon. Grabe. Yung mga flip-top artist ngayon, sa sobrang dismayado na sila sa gobyerno, ginagamit na nila na reference yung mga katiwalian sa Pilipinas, lalong-lalo na yung mga kabulastugan ni Bongbong. So ngayon, nag-flip-top. Siyempre, alam naman natin yan, palabas lang man yan. Yung flip-top na yan, hindi naman magkakaaway talaga yan. Maglalabanan yan kung sino man nanalo kasi may cash prize yan. Tapos pagkatapos nun, bati-bati yan.
Kung ano man yung sinabi nila sa isa't isa, walang asaran yan. Nakita mo ba may nag-flip top, nagsampa ng kaso? Nakita mo ba si Saito kapag inaalipos na siya sa kanyang itsura, nagsampa siya ng kaso ng defamation? Walang ganun. Nag-ano ba siya ng libel? May nagsampahan ba ng libel dyan? Wala. Kasi nga, yun ang ano dyan eh. Yun ang rules dyan. Putang ina, siraan ng buhay. Sa pamamagitan ng paggamit ng salita. Walang sakitan, walang hawakan. Siraan lang ng buhay sa pamamagitan ng bunganga. Ganon. So ganyan ang flip top, anak ng tinapay. Ito si Remulla, masyado sip-sip, masyado pasikat, gusto talaga maging presidente. Putang ina, gusto mo maging presidente, John Vic Remulla, hindi mo nga naayos ang Cavite. Sabi nga sa Cavite, wala ka naman nagawa dyan, nagawa mo lang dyan, magdeklara ng may pasok o walang pasok, visit ka eh. Hindi mo naayos ang Cavite nung gobernador ka. Ilang termino ng pagiging gobernador. Hanggang ngayon, yung anak mo yata, yung gobernador dyan, wala naman nagagawa dyan sa Cavite. Tapos ngayon gusto mo ayusin ang Pilipinas, sinasabi mo na maayos ang bansang Pilipinas, walang sindikato, walang ganito, walang ganito. Putang ina, nakita nyo ba sa may Mindanao, missile? Missile na ginagamit ngayon sa pag-assassinate ng mga politiko, anak ng tinapay. Ang takin mo RPG, putang ina dati, dito sa Maynila, riding in tandem lang, baril-baril lang eh. Pucha, ngayon iba na, missile na. Ang galing ng mga Pilipino talaga. Oo. Tapos sasabihin mo, maayos Pilipinas, tarantado ka. Paano naging maayos Pilipinas? Mas marami ka pang press conference kaysa sa paghahabol mo sa mga kriminal. Ngayon, hindi mo nakikita si Atong Ang. Hinahanap mo ba talaga si Atong Ang o naghahanap-hanapan lang kayo ng kunyari? Ina nyo, style nyo bulok. Gago kayo, hindi nyo naman hinahanap yata yan talaga si Atong Ang eh. Kung makapagsalita kayo dyan, kala nyo, malapit na ako mapikon. Dadagdagan ko na yung patong sa ulo niya. Puta, kanino galing na naman yung patong na yan? Sa pera ng taong bayan nyo ba kinuha yan? Di ba? Di ba dyan kinukuha yan sa mga confidential funds? Putang ina niyan, lalagyan nyo ng patong sa ulo na 10 milyon si Atong Ang galing sa pera namin. Hayop kayo, tas hanggang ngayon. Ay, tinan mo, ang masaklap niyan, sila maglalagay ng patong ganung kalaki. Tapos sila rin makakahuli. Di sila kukuha ngayon ng 10 milyon na patong dyan. Putang ina niyan. Ginisan nyo na naman kami sa sariling namin mantika. Mantakin mo pera ng taong bayan niya. Tapos kayo rin na nakahuli. Kayo rin ang kukuha ng 10 milyon na pabuya. Hindi nyo man lang kami tinanong, okay man lang ba sa inyo? Mga kababayan ko Pilipino, okay ba sa inyo? Kunin ko yung pera nyo, ilagay ko sa ulo ni Atong Ang. Putang ina, ang pakialam namin kay Atong Ang. Tarantado yan. Anong pakialam namin dyan kung kriminal niya? Hulihin niyo yan. Hindi nyo kailangan lagyan ng patong sa ulo yan. Okay nang ina nyo. Mga tarantado talaga kayo. Kunyari, pinatungan nyo na naman na malaking pera sa ulo, tapos pag nahuli yan, kayo rin ang kukubra niyan. Pera namin yan eh. Inuubos nyo yung pera ng taong bayan sa paganyan-ganyan nyo. Tapos, putangin na niya, sinisisi nyo si Inday Sara sa mga intelligence fund niya. Mga kupal kayo. So, ito ngayon, si John Vic Remulla, itong nag-flip top. Gusto niyang idemanda ng inciting to sedition na naman. Bakit? Dahil daw, nagsalita itong rapper na susunugin yung Malacanang. Ang sabi niya, halika. Sunugin yung loob ng Malacanang. Yung loob lang naman, hindi naman yung labas. Pero ito, ipi-play ko lang ito para sa awareness ng mga Pilipino, lalong-lalo na yung mga hindi nanonood ng flip top. Ito po yung rap battle ito. Rap battle, away ng rap. Lahat ng sasabihin nila dito, bagamat totoo, hindi dapat siniseryoso. Okay? Hindi dapat siniseryoso, ha? Kasi nga, rap battle to eh. Parang ano lang to, wrestling. Alam mo yung wrestling na WWF? Peke man yun. Hindi naman totoo yun. Hindi naman totoo nagsasakitan ng mga yun. Mga stuntman yung mga yun. Tatanga-tanga ka pag naniniwala ka sa wrestling, tama? Tanga ka pag naniwala ka sa wrestling. Tanga ka pag naniwala ka kay Santa Claus na dyan sa North Pole, meron talagang pabrika ng laruan dyan. So, kabata. Ito si John Vic Remulla gustong idemanda itong flip top at itong isang rapper na ginamit na reference yung politika sa Pilipinas. Anak ng tinapay naman yan. Sige nga, panoorin natin to and then desisyonan nyo kung dapat bang sampahan ng inciting to sedition. Lahat na lang inciting to sedition. Utang ina, ngayong administrasyon na to yung pinakamaraming kinasuhan ng inciting to sedition. Usually, kapag nag-inciting to sedition, ang ibig sabihin niyan, tumatalikod or lumalaban ka sa gobyerno, putang ina. Kala ko ba magaling si Marcos? Bakit ang dami niyong kinasuhan ng inciting to sedition? Wala namang kinasuhan ng mga inciting to sedition ng panahon ni Pangulong Duterte. Ang dami-dami niyong reklamo. Pero ngayon, putang ina yan, ang daming mga kinakasuhan ng inciting to sedition. So, ibig sabihin, ganun karami nagre-reklamo kay Bongbong. Kala ko magaling yan. Kala ko mahusay yan.
O panoorin natin ito tapos desisyonan nyo kung sa tingin nyo ba dapat kasuhan ng inciting to sedition to. Flip top, pasok. Ang sarap lait-laitin ng patay gutom na hampas lupang to. Ang sarap ding iboto ulit ni Marcos para lalo magkanda leche-leche buhay mo. O, diba? Ang ganda ng reference eh. Kasi kailangan ko makaisip, ganito kasi sa flip top, kailangan ko makaisip ng gagamitin kong salita rito para pumatok sa taong bayan. Ano ba patok sa taong bayan ngayon? Putang ina, itong mga pagnanakaw sa gobyerno. Ano bang patok sa taong bayan ngayon? Na i-expose yung mga ginagawang katiwalian ng mga ngayon ang ginawa rito, isang aktivista, itong isang kalaban daw dito pro-government. Parang ganun yan laro yan. Kunyari ikaw pro-government ka, kunyari ikaw naman anti-government ka o mag-aaway kayo ng salita. Puta, palabas man lang yan. Ito naman si Darna Rimulya naman, putsang ina, basta lang lahat masakyan. Ito siguro gusto nitong asawain si Sharon Cuneta. O kasi si Sharon Cuneta nagsabi na sakay na, di ba? Sa Super Ferry, lahat sinasakyan. Inan to, mas marami pang press con. Mag-usap nga tayo, John Vic. Ito, seryosong tanong. Sinong nanalo sa inyo ni Boying Rimulya sa paramihan ng press con? Utang ina niyang pamilya niyo talaga, no? Kayong dalawa magkapatid, wala na kayong ginawa kundi mag-press con. Nung DOJ secretary yung kapatid mo, si Boying, puta siya ang pinakamaraming press con na DOJ secretary. Sa DILG ganun din. Actually, dalawa kayo ni Abalos. Pero mas marami ka kaysa kay Abalos. Mas marami ka kaysa kay Abalos. So ngayon, ang tanong, sino ang nagwagi sa inyong dalawa sa paipalan ni Boying? Ikaw o si Boying? Putang ina, parang hindi ka pumapayag. Na mas marami yung kapatid mo, kailangan marami ka rin Lahat na lang, puro press con. Putang ina, gusto mo pala mag-artista, sana nag-starstruck ka. O kaya, total naman, si OG Diaz, pinagtatanggol si Trillanes. Bakit hindi ka kontakin mo si OG Diaz? Director man yun. Talent man yun? Talent, ano ba yun? Sa bagay, si DILG Secretary Abalos, nag-artista pa nga yun. Di ba, nag-artista pa yung Black Rider, Mass Rider, ewan ko kung anong rider yun sa GMA7. Putang ina niyan. Gusto yata nitong gayahin, gusto ko pala mag-artista. Gusto ko pala lagi ka nasa balita. Ba't di ka nag-newscaster? Pinalitan mo sana si Noli De Castro para araw-araw nasa TV ka. So yun sinabi nito, putang ina, gusto kong sirain ang buhay mo. Sa sobrang gusto kong sirain ang buhay mo, sana eleksyon ulit bukas para iboto ko si Bongbong. Dahil simula nung nanalo si Bongbong, nasira ang buhay mo. Nasira ang buhay natin lahat. So imagine, nagagamit silang reference sa sa flip top, anak ng tinapay. Di kayo nahihiya niyan, ulitin natin. Ang sarap ding iboto ulit ni Marcos para lalo magkanda leche-leche buhay mo. Speaking of balakid, di ba pares kayong kontra sa war on drugs? Tsaka sa mga pumapatay na parak? Kakakontra nyo sa tukhang, ayan yung presidente nyo, bangag. Aray, ang sakit naman nun. Oo nga naman. Oo, kasi di ba, nung panahon yung isang rapper na yun, yung balakid na yun, galit na galit kay Duterte yun. Aktivista yun Aktivista. Aktivista yun. Lagi naman nagchochok. Tangina naman, tali-talinuhan din. Lagi naman nagchochok. So, galit na galit kay Duterte yun. Sa sobrang galit kay Duterte nun, talagang lahat, pati yung mga war on drugs, si Kian, ginawang santo. Sa sobrang galit nila kay Duterte, putsang inang yan. Ayan na, nalusutan sila. Sabi nito yung presidente raw bangag. Kaya alam mo, grabe mag-views to ang flip top, pag nag-views yan, bilyon-bilyon. Hindi naman, milyon-milyon lang. Milyon-milyon. So maraming makakapanood niyan. Walang hiya. At saka nakatutok din yung mga flip top artists sa Amerika dito kasi minsan nga dumadayo yung mga taga-Canada, taga-US dito, nakikipag-flip top sa mga natin, rapper natin magaling mag-English. So nakakahiya ito. Binibigay naman daw kasi yung gusto nyo. Puta ko mo, kontra pa din kayo. Kung ako yung presidente, tas ganito yung residente, puta mapapadroga din ako. Malakas ba yung hakbang yung natututulan lang naman? Alam nyo, makakamit lang yung pagbabago sa madugo na paraan. Kaya kung gusto nyo ng ganyan, humanda ang hukbong sandatahan, aktivista at buong mamamayan, tara sabay-sabay natin na sunugin yung loob ng Malacanang. Anong sinabi?
Ulitin natin ha, i-analyze natin ha. O kasi, ay John Vic, wag kang pikon ha. Pinlay ko lang ito para gusto kong makakuha yung opinion ng taong bayan kung ito bang ano na to, flip top na ito bang reference na ginamit nitong rapper na ito. Nakalimutan ko pangalan nito magaling to EJ something, basta magaling to. O itong rapper na ito, karapat dapat ba nakasuhan siya ng inciting to sedition? Ang sinabi niya dito, kung ganyan pa rin kayo at kung ganyan ang gusto nyo, conditional na naman. Conditional yun gusto mo ba yan? O pag sinabi mong ayaw mo, okay. Gusto mo ba yan? Oo. Kung ganyan ang gusto mo, putang na, magrambulan tayo. Di ba? Kung ganyan ang gusto nyo, ginamitan niya ng ganun. Di naman niya sinabi na, nananawagan ako sa lahat ng mga kababayan natin na sunugin ang... Wala namang ganun. Sinabi lang niya na, ito sa akin lang pwedeng mali ako, malamang mali ako, pero sa akin lang sabi niya, kung ganyan ang gusto nyo, magsama-sama tayo. Sunugin na natin ng dapat sunugin, di ba? Ulitin natin yung reference na yan. Pasok. Puta kung kontra pa din kayo. Kung ako yung presidente, tas ganito yung residente, puta mapapadroga din ako. Ano? Malakas ba yung hakbang yung natututulan lang naman? Alam nyo, makakamit lang yung pagbabago sa madugo na paraan. Kaya kung gusto nyo ng ganyan, makakamit ang pagbabago sa madugong paraan. Kaya kung gusto nyo ng ganyan, yun yung sinabi niya. humanda ang hukbong sandatahan, aktivista at buong mamamayan, tara sabay-sabay natin na sunugin yung loob ng Malacanang. Yun ang sinabi niya. So kung gusto nyo ng ganyan, tara. Sunugin na lang natin yan. Pero kung ayaw nyo naman, di wag natin sunugin. Di ba? Yun lang yun. Masyado naman kayo kasing... Alam nyo kayo, masyado kayong maarte. Ano man lang yan, palabas man lang, entertainment man yan. Parang sa mga pelikula. Hindi ba sa pelikula, minsan ginagawang masama yung pulis, nagagalit ba kayo? Hindi naman. Pelikula lang kasi yun, di man totoo yun. Pero ito, di naman totoo to. Away ng mga, ng mga artist ito. Ginamit lang nilang reference yung mga balita sa gobyerno. Kumakalat na balita sa Pilipinas. Pero, di ba, hindi naman to podcast. Hindi naman to vlog. Battle man ito, battle. Tapos, ang tema ng battle, isang pro-government at saka isang anti-government. O kaya isang pro-Marcos at saka isang anti-Marcos. Di ba? So, doon? Ba't masyado kayong balat sibuyas? Masyado naman kayong maarte. Diyos ko po. Ulitin natin Tapos, tuloy-tuloy para marinig niyo kung... ilagay niyo sa comment section. Dapat ba nakasuhan itong rapper na ito ng inciting to sedition? Sarap lait-laitin ng patay gutom na hampas lupang to. Ang sarap ding iboto ulit ni Marcos para lalo magkanda leche-leche buhay mo. Speaking of balakid, di ba pares kayong kontra sa war on drugs? Tsaka sa mga pumapatay na parak? Kaka-kontra nyo sa tukhang, ayan yung presidente nyo, bangag. Binibigay naman daw kasi yung gusto nyo. Puta kung kontra pa din kayo. Kung ako yung presidente, tas ganito yung residente, puta mapapadroga din ako. Ano? Malakas ba yung hakbang yung natututulan lang naman? Alam nyo, makakamit lang yung pagbabago sa madugo na paraan. Kaya kung gusto nyo ng ganyan, humanda ang hukbong sandatahan, aktivista at buong mamamayan, tara sabay-sabay natin na sunugin yung loob ng Malacanang. Grabe naman yan. Susunugin yung loob lang naman. Di naman yung labas. Pero, lagay nyo dyan sa comment section kung sa tingin ninyo, rebellion at inciting to sedition yung sinabi ng tao. Pwede na yung sinabi niya, inciting to burning the Malacanang. Pwede. Pero if you're gonna look at the whole context and if you're gonna look at the whole, kung panonoorin mo yung buong flip-top battle na yan, you just made it controversial. Mag-garner lang yan ng sobrang dami ng kasi ang magiging alibay lang naman nitong sasampahan ng kaso dito is, sir, ano man lang yun, di man totoo yun, laro-laro man lang yun. Ay, hindi pwedeng laro yan. Kailangan maging responsable ka. Paano, putangina, kailan ka pa pwedeng maging responsable sa flip-top? Walang responsable dyan.
Diyan sa flip top, siraan ng buhay diyan. Putang ina. Kailan ka nakanood ng flip top na pwedeng magsabi ng ng magandang bagay sa isa't isa? Puro pangit na bagay ang lalabas sa bibig ng mga tao diyan dahil diyan sumikat yan. Nang tinapay, pwede bang mag-flip top ng ako magsasabi ko ng magandang bagay sa'yo, tapos ikaw magsasabi ka ng magandang bagay sa akin? Putang ina, hindi battle yun. Putang ina, ano na yun? Friendship na yun, hindi na yun battle. Mayroon bang battle na magkaibigan na nagbabatian? Kaya nga battle, mag-aaway, magkakaaway sila. Iba yung opinion ng isa, parang debate yan. Parang debate yan. Di ba pag nag-debate naman kayo, hindi naman yun ang personal na ano mo eh. Hindi naman yun ang personal na yung stand mo eh. O minsan sa debate, magbubunutan kayo dyan eh. O ito, ang topic ng debate natin. Kung talagang magaling kayong debater, ikaw dito, ikaw dito. O kahit naman hindi mo 40 yon, aaralin mo yon para i-defend mo yung stand mo kung saan ka napunta. Kung halimbawa nagbunutan kayo, napunta ka sa kaliwa, o i-defend mo yung kaliwa. Sa ayaw at sa gusto mo, dahil nga magaling kang debater, parang pag abogado rin, di ba? Kung abogado ka, minsan naman yung kliyente mo, hindi mo naman pwedeng piliin eh. O katulad ni Sal Panelo, lumapit sa kanyang maging abogado siya ng mga ampatuan, yung nagpalibing ng buhay doon sa mga media sa saan ba yun? Sa Mindanao. Hindi ba? So, kahit ayaw niya sa mga ampatuan, pero dahil the ampatuans are paying good, and because trabaho ko yan, i-defend ko yun sila kahit ayaw ko sa kanila. I have to defend it because it's my job. Ganon din yung flip-top battle na yan. O syempre, ikaw ito. O mag-aaway kayo, kailangan malupit ang mga bitawan nyo kasi for the views yan. Ang daming nanonood, kailangan pasayahin natin yung mga nanonood, kailangan panalo yung mga nagbayad ng ticket. Tanginan yan. Tapos, ikaw sensitibo ka? Di sana hindi ka nanood. Kasi yung flip-top battle na yan, after 1-2 years, makakalimutan na yan eh. Kasi may mga panibagong mga flip-top battle na malalakas din. Na panonoorin. Maniwala kayo. Para sa akin, maybe the words na ginamit doon is in a setting na seryoso. Pwedeng pwedeng napakadelikado ng mga ginamit na salita. But the setting is battle at ang setting is for entertainment purposes. Di ba? Halimbawa, stand-up comedian yan. Putang ina, trabaho niyan magpatawa at gagamit yan ng mga reference na matatawa ka. Nakita mo yung mga tao nagtawanan, nagsigawan, di ba? So ngayon, ganito gawin natin. Maganda, ayusin ninyo yung pag-handle ninyo ng problema ng Pilipinas ng gobyerno para maging maayos ang Pilipinas. Hindi kayo nagagamit as reference dyan sa mga flip-top battle. Alam nyo ba? Kasi Pangulong Duterte, ilang beses na rin binaboy dyan sa mga flip-top battle na yan. Nagdemanda ba si Pangulo? Finailan ba ni Pangulo ng inciting to sedition yung mga yan? Hindi man. Di ba? Hindi naman. Masyado kayo maaarte. Walang hiya kayo. Kaya nga dito, sabi nga, yung freedom of expression, wala na. Sabi dyan ni Leandro Leviste. Ang Pilipinas ngayon ay nasa ilalim ng de facto martial law. Hindi man deklarado, pero nararamdaman. Marami ay tahimik dahil sa takot na makasuhan, dahil nakikita na ang mga kritiko ng administrasyon ang mga unang sinasampahan ng kaso habang ang ibang ay hinahayaan. Dahil dito, ang ibang mga batas ay inaaprubahan ng walang debate at may mga bilyon-bilyon pisong mga budget na hindi kinakwestiyon. Kasama dito ang mga pambayad para sa ibang mga media at social media personalities at mga troll farms na nagpapalaganap ng fake news at umaatake sa mga kritiko ng administrasyon. Ganito din sa panahon ng martial law ni dating Presidente Ferdinand Marcos Sr. Di ba? Parang talaga tayo nasa martial law. Kasi kita mo yan, flip-top na lang, didemanda mo. Idemanda mo na rin si Tanggol, di ba, si pangalan? Si Coco Martin. Idemanda mo na rin. Kasi ang dami rin namang inaano ni Coco Martin doon sa pelikula ni Coco Martin. Putsang ina, parang presidente din yung inaaway nila doon or something. Yung isa doon, yung isang politiko doon, may masamang gawain din. If that's for entertainment purposes. Tapos, ito yung sinasabi ni Leviste, dito sa Pilipinas, putsang inang yan, yung freedom of expression sa kanila lang. Kapag kayong nagbibigay ng pagpapahayag, against sa kanila, putang ina, didemanda nila yan. Ganyan ng panahon ni Marcos Sr. yung nangyayari ngayon, silent, hindi pa sila, ito masaklap, hindi pa sila nagdideklara ng martial law, pero parang martial law na dito sa Pilipinas, di ba?
Makikita mo. Pagka yung mga tarantadong mga vlogger na binabayaran nila sa pubuwis ng taong bayan ang sinisira ang mga Duterte, putang ina, walang sedisyon dyan. Hindi kayo nagrereklamo. Amon nyo rin naman si Inday. Pero kita nyo, dami-dami naninira kay Inday. Dami nagsasabi kay Inday na ganito, na ganyan, na ganito, na ganyan. Pero nagrereklamo ba kayo? Hindi. Si Bongbong nang ba amon nyo? Hindi ba amo nyo yung dalawa, si Bongbong tsaka si Inday? Dahil si Bongbong ang presidente, si Inday ang vice. Pag namatay si Bongbong, si Inday ang magiging presidente, di ba? So di ba dapat pati si Inday amo nyo? Gago rin to mga to eh. Ngunit maraming mga miyembro ng oposisyon, civil society at pribadong sektor ay lumaban sa diktatura. Kahit maraming ikinulong, umalis ng bansa at ginipit ang negosyo, hindi sila sumuko. Ako po ay naniniwala na ang mga nagsasalita ngayon ay magtatagumpay rin laban sa korupsyon katulad ng mga nauna sa atin at ang mga nananatiling tahimik ay maaalala bilang mga kasabwat sa pinakamalaking korupsyon sa kasaysayan ng ating bansa. Umaasa rin po ako na ang mga nagsasalita tungkol sa korupsyon sa gobyerno ay proprotektahan ng taong bayan at gagamitin nila itong pagkakataon upang ibahagi ang katotohanan para sa kinabukasan ng ating bayan. Napakaganda nung mensahe na yan ni Leandro Leviste. Nasa panahon kasi ngayon, ginagamit nila yung full power of the government para yung mga nagsasalita against sa mga maling ginagawa ng gobyerno, ikulong, patahimikin, bayaran, or kung anong paraan. Basta lang, hindi sila mabatikos. So, itong mga bumabatikos na mga politiko, katulad ni Kiko Barsaga, pinasususpindi na talaga ng permanente. Ito, si Leandro Leviste, na nagsalita siya, wala naman siya sinabi kung sino yung mga magnanakaw, nilabas lang naman niya yung Cabral files na nandito lahat ng listahan, kayo na mag-check whether itong mga tao na ito, itong mga proponents na ito, itong mga projects na ito ay meron o wala, ghost o hindi. Ito yung listahan. Ito yung mga pangalan. Kayong mga nandiyan dyan, kayo na mismo, kung halimbawa ako nakalagay doon sa listahan, ako na mismo magpapatunay, sige, ganito. Nandiyan ako sa listahan, ito yung mga nasa proyekto ko, ipapakita ko sa inyo, tapos yan. Dapat ganun ang gawin mo. Patunayan mo na maayos ka. Kung hindi ka maayos, putang ina, delikado ka talaga. Yung listahan na yan, kung lumabas ang pangalan mo dyan at wala kang tinatagong kabulastugan, hindi ka kakabahan. Pero pagka ikaw ay magnanakaw ka, lumabas ang pangalan mo dyan, putyang ina, talagang magagalit ka kay Leandro Leviste. Sabi ko nga sa inyo, andyan ang nanay niya, andyan si Senator Robin. Diba? Nagnakaw ba mga yan? Hindi naman, dahil hindi naman sila nilalaglag ng mga testigo dyan. So hindi ibig sabihin, lahat na nandiyan dyan, mga magnanakaw na. Pero yan, inilabas yung listahan na yan para maging reference. Ito yung mga pangalan, ito yung mga tao, and then, i-check natin isa-isa. Itong nasa listahan kung ghost ba to o hindi. Yun lang naman ang dapat na ginagawa natin dyan eh. Pero hindi, ang ginagawa nila dahil nga putyang ina, baka marami dyan sa listahan na yan, talagang mga magnanakaw. Putya, ito na. Pinapatrabaho itong batang ito, si Leandro Leviste. Kaya nga sabi niya, kung hindi kami kayang, hindi kami kayang ipagtanggol ng gobyerno na ito na gusto lang naman namin linisin, we hope na yung taong bayan ay maging kasama namin na linisin itong gobyerno na ito. Diba napakaganda? And sana magtuloy-tuloy ang pagiging patriot na itong mga batang mga politiko, and sana hindi sila sana ay hindi sila mabayaran, matakot, ma-pressure whatsoever. Ito, pakinggan natin ulit itong balitang ito patungkol sa awayan. Diyan sa Malacanang, putang inang yan. Si Bongbong, masyadong pa-main character na naman. Laanan ng Malacanang ang mga ulat na sumailalim o sasailalim sa operasyon si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Rumespak din ang palasyo sa naging pahayag ni Senator Amy Marcos at nanawagang huwag maging payaso sa pagbibigay ng payo hinggil sa kalusugan ng Pangulo. Si Cresceline Catarong magbabalita. Mariing itinanggi ng palasyo ang kumakalat na mga ulat sa social media na ooperahan o inoperahan umano si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. matapos ma-diagnose ng diverticulitis. Buhay pa ba? Kung buhay pa, kaya inoperahan niyan, kaya hindi. Kung buhay pa, bayaan nyo na. Putang ina, ba't kasi kailangan pa ibalita yan? Basta buhay, patay. Ganun lang naman yun eh. Buhay pa po, okay, tapos, move on. Patay na, o di move on. Ganun. I mean, pa kailangan kasing anuhin pa natin to? Pag-usapan pa natin kalusugan nito, wala namang kwentang tao to.
Ayon kay Presidential Communications Office Undersecretary Claire Castro sa Palace Briefing araw ng Lunes, walang katotohanan ang naturang mga pahayag at tinawag itong fake news. Sinabi niyang nakadadalo na sa mga pulong ang Pangulo, patunay na maayos na ang kalagayan nito. Wala pong ganung balita na mabibigay po tayo. So yan po ay fake news. Sa ngayon po ay masasabi natin maganda po ang kalagayan ng ating Pangulo. Noong Ganda talaga lagay niyan, dahil pera eh. Sabi ni Saldico bilyon-bilyon mula 2023, 24, 25. Bilyon-bilyon, trilyon na nanakaw ng mga yan. Sarap talaga ng buhay. Mantakin mo, libre pagkain, libre bahay, libre kuryente, libre tubig, libre internet, may bodyguard pa, libre gasolina, libre aeroplano, libre pasyal, libre ewan. Sabi ni Amy, libre batak. Di ako nagsabi si Amy. O, di ba? Lahat libre. Puta, sarap ng buhay talaga niyan. Maayos talaga ang lagay niyan. Anak ng tinapay, oh. Karaang linggo, kinumpirma ng Malacanang na isinailalim sa medical observation si Pangulo Marcos Jr. matapos makaranas ng karamdaman. Kalaunan, sinabi mismo ng Pangulo na siya ay na-diagnose ng diverticulitis, isang kondisyon na iniuugnay niya sa stress at edad. Kaugnay nito sa isang video na inilabas noong Sabado, ipinahayag ni Senadora Amy Marcos na nagkakasakit umano ang kanyang kapatid dahil sa kakulangan ng sapat na pag-aalaga mula sa mga taong nakapaligid sa kanya sa Anak ng tinapay, Amy. Ito talaga kasi hindi ko maintindihan sa'yo eh. Nagkakasakit siya dahil kulang ng pag-aalaga sa mga nakapali. Anong gusto mo? Alagaan ni Lagdameo yan? Anong gusto mo? Alagaan ni Ralph Recto yan? Putang na pulbuhan yan? Hilutin? Ganon? Sila John Vic Rimulya, sila Vince Dizon, gusto mo ano yan? Masahihin yan? O kaya putang ina, i-body scrub yan? Ganon? Pakainin yan on time? Ano yan? Sanggol? Putang ina yan. Hindi ko talaga maintindihan eh. O, walang nag-aalaga sa kanya dyan. Okay nang ina niyan. Dapat ba alagaan niyan? Putang ina niyan. Mamamatay na nga yan eh. Alagaan mo pa. At tandaan na niya, magsi-70 na yan. Putang ina, alagain pa yan. Nang tinapay oh. Ano yan? Hindi naman imbalido yan. Umiihi naman sarili yan. Tumatay man sarili. Kumakain naman siguro sarili yan. Ano yan? Nasana iba sinusubuan? Putang ina niyan. Ba't pinatakbo niyo yan? Hayop talaga kayo. Alam mo, hindi ko talaga maintindihan to. Hindi siya inaalagaan ng mga nakapaligid sa kanya. Gago, may mga trabaho yan eh. Yung mga nakapaligid sa kanya, si Claire Castro, yan siguro pwede siya alagaan yan dahil putang ina mukhang patay na patay si Claire Castro dyan eh. Parang feeling ko nga yan ang asawa, hindi si Lisa Araneta eh. Kasi parang mas defensive pa si Claire Castro eh. Di ko alam kung may nangyari na sa kanila eh. Di totoo naman, di ba? Sa tingin mo yung mga nakapaligid sa kanya, halimbawa ako, ginawa mo akong executive secretary. Ano lang naman ako, ayos man lang ako ng mga schedule mo. Pugin ang ina kung kailan ka maliligo, bahala ka sa buhay mo. Kung ayaw mo kumain, bahala ka. Ayaw mo matulog, mas lalong bahala ka, putang ina ka. Trip mo yan eh. Ayusin ko lang yung schedule mo. Ayusin ko lang yung mga schedule mo sa gobyerno, meetings mo, lahat ng mga dokumento. Pero yung putang ina mo, ipupulbuhan pa kita, makatadyakan pa kita. You're asking too much, Amy Marcos. Hindi naman siguro itong kapatid mo kaya yan nagkakasakit ng ganyan dahil putan daming bisyo niyan. Ang daming bisyo niyan mula pa bata. Sinabi mo nagdodroga na yan hanggang ngayon. Siyempre natural magkakasakit yan. It's inevitable. Yung sakit na yan hindi yan mapipigilan. Kahit nga sabi ko sa'yo kahit gaano karami pera nito ni Bongbong pag tinamaan to ng cancer, putang ina hindi kayang pagalingin ng bilyon-bilyon, trilyon-trilyon ninakaw niya sa Pilipinas yan eh. Si Amy Marcos kasi masyado na naman bida-bida eh. Malacanang. Dagdag pa ng senadora, may kanya-kanyang agenda umano ang mga tao sa paligid ng Pangulo. Meron talaga kanya-kanya agenda yan. Si Rimulya gusto maging presidente. Si Torre gusto maging presidente. Putang ina ito, nakakapagtaka talaga dito kay Torre. Si Torre, nag-i-impose na naman ng mga 5-minute response dyan sa MMDA. Gago, general manager ka lang. Hindi ka naman MMDA secretary, pukin ang ina mo ka. Tarantado ka talaga. General manager ka lang, nagmamanage ka lang, hindi ka dapat nag-i-implement, tarantado. Putang ina, kaya nagalit sa'yo si John Vic Rimulya, masyado kang epal eh. Putang ina, hindi mo kinukonsulta sa mga amo mo sa taas yung mga gusto mong gawin. Mamaya niyan yung MMDA chairman, putya, baka mamaya walang alam sa mga gusto mong pagpapagawa, tanggalin ka na naman dyan, masyado ka na namang epal. Lahat yan may mga personal agenda yan, lahat yan may mga kanya-kanyang gustong mangyari sa buhay, mga hayop na yan. Totoo yan. At saka, hindi nila agenda yan. Wala yan sa job description nila, alagaan si Bongbong. Habang napapabayaan ang kalusugan nito. Wala sa kanila ang talagang nagmamahal sa kanya. At ayan,
habang may Ikaw sakit pala nagmamahal eh. kung ano-ano namang ginagawa nitong mga feeling presidente. Ang mga pahayag ng presidential sister ay pinalaga ng Malacanang. Nanawagan si Jose Castro na huwag gawing katatawanan ang kalusugan ng Pangulo. Dagdag niya, nararapat lamang na seryosohin ang kalusugan ng Pangulo at nanawagan ding iwasan ang pagbibigay ng pabirong payo o pahayag. Binigyang diin ni Castro na ang isang taong dumaraan sa karamdaman ay nangangailangan ng tunay na malasakit at pagkalinga, hindi ng pakitang taong pag-aalala. Kaugnay ng mga nakanselang aktibidad ni Ayun na, ikaw na. Ikaw na asawa. Walang iya talaga. Pero sabi ko nga sa inyo ito si Amy minsan hindi ko maintindihan kung ano ba talagang focus nito Kaya na gusto pala alagaan yung kapatid mo Kidnapin mo, pumunta ka ron sa Malacanang, tapos kidnapin mo, iuwi mo sa bahay nyo, lagay mo sa bulsa mo. So itago mo sa baul para hindi na nakakapaminsala yan. Putragis na yan. Ito, pakinggan natin itong ito. Itong isang malupit din na ano na to, itong napakayabang na to. Putangin na to, napakagaling na naman magsalita itong hayop na ito. Hindi, kasi ito yung sa China. Kanina kasi umikot yung session diyan sa sa Senado. Umikot yan sa yung away ng China na naman sa Pilipinas. Ito kasi si Tariela. Ginawa niya katatawanan yung presidente ng ibang bansa. Sasabihin niyo na naman, nagagalit kayo pag ginagawang katatawanan si Xi Jinping, samantalang si Bongbong ginagawa niyong katatawanan. Presidente natin yun. Taxpayer tayo ng Pilipinas, di naman tayo taxpayer ng China. Utangin na, labas tayo dyan. Wala tayong pakialam. Wala akong pakialam dyan sa China na yan. Hindi naman ako Chinese. Ako, kung gagawin ko mang katatawanan si Bongbong, dahil nga, puro katarantado ang ginagawa ni Bongbong sa Pilipinas at taga-Pilipinas ako. So siguro, mas maganda, kaysa pansinin ko yung China, pansinin ko muna yung problema dito sa loob. Ang dami natin problema sa bayang Pilipinas, ang dami natin pagnanakaw dito, tapos isipin natin China. So ngayon, itong Tariela na to, putanginan to, ginawa niyang katatawanan yung presidente ng ibang bansa, presidente ng isa sa pinakamalakas na bansa sa buong mundo. Sa tingin niyo tama yun? Bilang ikaw ay uniformado, sa tingin mo tama yun? Siguro kung ako gawin ko katatawanan si Xi Jinping, okay lang. Si Donald Trump, gawin ko katatawanan, okay lang. Normal na tao ako. I do not represent the Philippines. Di ba? I do not represent the Philippines. Ito si Tariela, ginawa niyang katatawanan yung muka ng presidente ng ibang bansa nang naka-uniforme siya. So anong sa tingin mong mangyayari doon? Siyempre pangit yun, hindi maganda yun. Presidente nila yun Ang laki-laking bansa niya, ang yaman-yaman na bansa niya. Tutuyain mo? Kung feeling mo, yaman-yaman natin para tuyain natin sila. Majority ng mga mayayaman dito sa Pilipinas, taga dyan sa China. Paano pag nagsialisan yan? Paano pag nagsialisan yung mga Chinese na mga bilyonaryo dito sa Pilipinas? Putang ina niyan. Paano? Anong mangyayari sa atin? Nga. Halimbawa na lang, sa pag-aaway natin na to ng China at saka ng Pilipinas, putang ina, matalo natin yung China, maging tayo may-ari ng China, paano natin papakainin yan? Ang dami ng mga yan, bilyon yan. Paano natin papakainin lahat yan? Anak ng tinapay kayo talaga. So ngayon, binabatikos ng People's Republic of China, yung spokesperson ng Chinese Embassy dito sa Pilipinas, yung ginagawa ni Tariela, which is I think personally, tama lang yun. Why? Tama lang yun kasi utang na presidente ko yun binababoy mo. Binaboy ba namin presidente nyo? Di ba? That's so undiplomatic. Kung meron ditong unethical, yan yung mga unethical. Yung ginagawa ni Kiko Barsaga, hindi unethical yun. Ang unethical, etong ginagawa ni Tariela, nagtataka ako ba't nandyan pa yan? Ba't hindi pa tinatanggal yung pangit na yan? Mandurugas daw yan sa PMA. Noon, kaya natanggal yan sa PMA dahil mandurugas yan. Tapos ngayon nandiyan dyan, mataas ang posisyon, tapos putang ina, nakakahiya tayo sa ibang bansa. Subukan niyang gawin yan kay Donald Trump, putang ina niya, tingnan ko lang. Bakit kay Xi Jinping lang niya kayang gawin? Kasi si Xi Jinping, alam naman nila yun na pwede nilang i-provoke ang China kasi wala naman talaga interest sa China sa atin. Kasi kung itong ginawa natin na to, ako China, at may interest ako sa Pilipinas, putang ina, yun ang unang-una kong gagawin. Inaaway niyo ako putang ina, sakupin ko kayo. Tama? O kaya nila pinoprovoke yung China because yung China hindi bumabawi, hindi gumaganti. Di ba? Walang pakialam. O kaya ipoprovoke nila ng pinoprovoke. Siyempre, nasasaktan din yung mga opisyal ng China na yung presidente nila binababoy dito sa Pilipinas na putang nakala mo naman kaganda-ganda na ng Pilipinas. Di ba? So, nagigets yung ibig ko sabihin.
So tayo ang nang-uurot sa China. Tapos ang iano natin, ang ibabalik sa atin, bakit? Sinasaktan tayo niyan sa South China Sea. Nung nakaraan, sinagip pa yung mga kababayan natin lumubog. Nauna pa sila dun kaysa sa atin. Ang ingay-ingay natin. Ingay-ingay ng Coast Guard. Lumubog yung barko natin. Putang, naunang rumisponde, China. Sa yabang ninyo, sana nung naunang lumubog yun, nakipag-away din kayo sa China, nakipag-agawan kayo ng sasagipin. Huwag nyo sakipin yan. Mga Pilipino yan, amin yan. Kami sasagip. Dapat gano'n. Hindi kayo nakipaglaban sa sagipan. Putangin nyo. Tapos, inaaway nyo yung China. Mga tanga. Kung sa inyo, masasabihin nyo na naman, di na naman kami Pilipino. Anak ng tinapay, oh. Wala lang kaming pakialam sa ginagawa nyo sa China kasi ang pakialam namin, yung mga magdanakaw dito sa Pilipinas. Walang hiya kayo. Pakinggan natin dito si Erwin Tulfo, yabang-yabang nito, kala mo magaling. Mr. President, I rise today in defense of dignity, our national dignity. National dignity? Gago, di ka man Pilipino. Di ba Amerikano ka? O paano ka national dignity? Ang national dignity mo, Amerika. Kaya ka hinahabol ng Amerika dahil dinugas mo sila eh. Hindi ba Eric Sylvester ang ginamit mo? Tapos umaming ka pa na talagang gumamit ka ng ibang birth certificate. Nag-serve ka pa sa military nila. So may Amerikano ka. Hindi ka Pilipino. Utang ina ka. Kaya nga hindi ka na-confirm as DSWD Secretary dahil hindi ka Pilipino. Tapos ngayon, putsang ina, para kang ikaw may-ari ng Pilipinas, gusto mong palayasin China? Gago ka, pag naglayasan lahat ng Chinese dito, puta na wala yung siomay sa Pilipinas. Mawawala yung Chinatown. Mawawala na yung mga masasarap na Chinese food dyan. Loko-loko ka ba? Tangina, wala tayong ambag sa mundo. Yung mga Chinese na yan, marami. Anak ng tinapay talaga to si Erwin Tulfo, kayabang-yabang, kala mo na. Tapos magsusorry na naman. Putang ina yan, mga brand ng Tulfo, kala mo, ang tatapang eh. Pero mga barangay tanod level lang naman. Kaya lang naman awayin, barangay tanod. Mga barangay chairman. Pero putsang ina, pag malalaking tao na, tikom na. Ba't ang tapang-tapang mo kay Xi Jinping sa magnanakaw dito sa Pilipinas? Wala kang imik. Ha? Bakit? Spokesperson of the Chinese Embassy recently lectured Filipinos and worse, Philippine officials on the limits of freedom of speech. We are told that criticizing a foreign head of state is completely unacceptable. Yes, sir. Sa totoo lang, it really is unacceptable. Because if the Chinese people ginawa ito kay President Marcos, kahit na ayaw natin kay President Marcos, magagalit tayo sa China. Magagalit tayo sa China. Why? Aktantin namin, presidente namin. Yung pakialaman yung presidente nyo, huwag nyo pakialaman yung presidente namin. Hindi ba? Walang iya. Tayo, naka-uniforme. Tapos pinaglaruan natin yung presidente na, maswerte nga tayo, hindi pa tayo binobomba niyan eh. Maswerte tayo, hindi tayo binobomba niyan. Maswerte tayo, alam ng China na matigas ang ulo ng mga Pilipino, kaya ayaw nila tayong sakupin. Kasi kung may pakinabang ang China sa atin, putangin niya, matagal na tayo sinakop ng mga yan. Sabi ko sa inyo, saan pa yung naggagagawaan niyo? Matagal na tayo sinakop ng mga yan. Pero dahil wala naman tayong, wala naman silang kailangan talaga sa atin. Kundi negosyo lang naman dahil businessman man yan sila. Hindi natin pwedeng gawin yun sa head of state nila. Pwedeng head of state natin, babuyin natin, pare-parehas tayo, okay lang. Head of state nila, babuyin nila. Pero head of state natin, babuyin nila. Magagalit din tayo. Kung halimbawa si Xi Jinping ginawa yan kay Donald Trump, puta malaking away yan. Kung si Donald Trump ginawa yan kay sino yan? Si Russian President Putin, puta gera yan. Yan, sinasabi ko sa inyo, hindi kayo nag-iingat. Mali na tayo eh, pinagtatanggol nyo pa eh. Well, let me say this then, Mr. President. If you do not like how democracy works in this country, Gago, hindi lang China ang ayaw ng demokrasya sa Pilipinas, pati kami. Ayaw namin ng demokrasya dito. Bakit? Putang ina, dinadaya nyo tao eh. Walang demokrasya dito at walang dito. Para nga tayo nasa martial law. Sabi nga ni Libiste, para tayo nasa martial law. Walang demokrasya. Anong demokrasya sinasabi mo? Putang ina, eleksyon, dinadaya nyo. Yung mga pera ng taong bayan, ninanakaw nyo. Tapos ibang mga tao ang pinakukulong nyo. Anak ng tinapay. Tapos kapag ikaw nagsalita ka sa gobyerno, ipakukulong ka. Mantakin mo pag nagsalita tayo sa gobyerno, ipakukulong tayo, inciting to sedition, inciting to rebellion. Ano sa tingin nyo ginawa nitong Tarriela? Paano kung si Tarriela doon sa China, sinintensyahan siya doon ng bitay? Putsang ina, at kinuha nila yan dito, inaresto nila yan dito. Ano magagawa nyo? Yan sinasabi ko sa inyo eh.
Masyado na naman tayong galing-galingan to si Bendalo eh. then you are free to live the Philippines. Ano yabang no? Palibasa mayaman na siya. Palibasa sarap na ng buhay niya. Pa-vlog-vlog na ng pakain-kain ng agahan, tanghalian, hapunan. Palibasa mayayaman tong mga tulpo na to kaya kung makapagsalita, walang pakundangan eh. Kasi pag umalis ang, imagine mo, umalis ang mga Chinese investor dito, maghihirap ba mga ulol na yan? Hindi na, mayayaman na yan eh. O pero tayo, maghihirap tayo, tayo maapektuhan talaga. Bakit? Putsang ina, marami tayo mga kinukonsume na galing dyan sa China eh. Yun na nga lang kaya natin bilhin na cellphone made in China eh. Hindi naman natin kayang bumili ng iPhone 17 lahat. Papaalisin nyo pa yung mga yan, walang hiya talaga kayo. Again, these Chinese are part of our history. They've been here long than the Spaniards. Bago pa dumating mga Espanyol at sakupin ng Pilipinas, nandito na yung mga Chinese na yan, they've been here. Putang ina mo, sino ka para paalisin sila? Kakabago-bago mo eh. Kakabago-bago mo sila, papaalis ka na ng Chinese. Putang ina, sino ka? Presidente ka? Fuck you. Get the out. Mr. President, kung hindi nila gusto kung paano gumagana ang demokrasya sa ating bansa, malinaw po ang sagot. Layas. This is our house. Hindi sila ang boss natin at tayo ay mga tau-tauhan lang nila. To the Chinese embassy officials, you do not have the moral authority to lecture Filipinos about freedom of speech. Because freedom of speech does not exist in your country. It is not practiced. It is not protected. It is punished. So do not export censorship to a nation that fought, bled, and died to be free. Nok nung puta kina. Ako, alam mo, nakipaglaban siya. Gago. Nakipaglaban ka sa Amerika. Di ba ano ka nga? Na-deploy ka nga sa ibang bansa na lumabang ka sa gera doon. Putang ina, kung makapagsalita to, kala mo Pilipino. Gago. Wala kang moral ascendancy. Hindi ka Pilipino. Itinakwil mo ang pagiging Pilipino nung naging passport holder ka ng Amerika. Tarantado ka. Hindi ka makabayan, tumigil. And another recent statement coming from the Chinese government threatening our officials of, quote, paying the price for making provocations and confusing right from wrong, unquote, pertaining to our claims at the West Philippine Sea. What is truly unacceptable is a foreign government acting as if it can police Filipino speech, intimidate Filipino officials, or shame Filipino into silence. Mr. President, our government officials spoke only the truth. They defended our sovereignty. They spoke as public. Okay yun. Wala kang problema sa pag-claim natin dan sa South China Sea. O kung ano man tawag nyo dyan. Atin yan. Sige, atin na yan. Pero ang mali dito, Erwin Tulfo, you should also castigate itong si Tariela because what he did is not undiplomatic. Imaginein mo kung dito sa one action na ito ng isang pangit na opisyal ng Pilipinas, putang ina, girahin tayo ng China. Sa tingin mo, ano mangyayari sa atin? Kayo, mayayaman kayo, makakalipad kayo kagad sa ibang bansa. Paano kami? Yan sanang iniisip mo. Sana hindi lang yung putang ina, pinoprotektahan nyo yung mga kasamahan nyo na mga magnanakaw at saka mga tarantado sa Pilipinas eh. Yung mga tao ang nahihirapan eh. Mali yung ginawa ni Tariela. Yun lang naman yun. Sana, ano mo din yun, i-acknowledge mo din yun, and then, i-assert mo yung karapatan natin dyan sa South China Sea. Walang problema yan, atin yan. Pero mali si Tariela na ginawa mong katawa-tawa yung leader ng isang bayan. Lalong-lalo na itong bayan na ito ay trade partner natin. It's so wrong. Kaya nga kung ako ang economic team, kung ako halimbawa si Raplecto, o ako sino man yung nasa economic team natin, magagalit ako kay Tariela kasi nga putang ina, napaka-importanting business partner nitong China sa atin. Si Bongbong Marcos nga, hinihikayat na silang pumunta rito sa Pilipinas tapos tinatarantado mo sila. Dito talaga, alam mo, magulo isip ng gobyerno, magulo isip ni Bongbong eh. Mantakin mo, tinanggalan mo, visa-free na sila para pumasok sila dito. Tapos, yung Coast Guard spokesperson mo, putang na wala naman silbi sa bayang Pilipinas yan. Sinisiraan yung presidente ng mga tao. Natatandaan nyo pag nag-i-issue ang isang bansa ng travel
ban or hindi travel ban pero parang travel advisory sa Pilipinas, di ba nagagalit tayo? Nagagalit tayo, di ba? Kasi dapat kayo mag-i-issue ng travel advisory dito sa Pilipinas. Ang ayos-ayos ng Pilipinas, ito pa kaya ginagawang cartoons, ginagawang katatawanan yung presidente nila. Sa tingin mo hindi magagalit yung mga yan. Pag yan sabay-sabay umihit, nalunod tayo, Erwin Tulfo, inuwi mo lahat yan, ha? Servants of a democratic republic. Ito ang sagot ni Senator Robin Padilla. Napakaganda ng sagot ni Robin Padilla diyan sa sa issue na yan. Pakinggan natin. Napakahusay nitong mas matalino pa sa inyo si Robin. Tanginan nyo, kayo yung sinasabi ninyo may mga pinag-aralan kayo pero wala kayong mga utak eh. Tahimik nga lang tayo. Katulad po ng aking best friend sa Malaysia. Sa pagitan ng Chinese Embassy at sa atin pong mga senador. Ang akin po lang mungkahi sana, ako po ay naniniwala, mga mahal kong kasama, na itong usapin nito ay masyadong popular sa ating mga kababayan. At ang magsalita ka ng patungkol sa pagsasaayos ng singalot na ito ay hindi pabor sa sino man na magsasalita ng gusto mong magkaroon ng kapayapaan. Pero sa usapin nito, ako po ay tatanggapin ko kung ano ang sasabihin ng mga tao sa akin. Kung sasabihin nilang, pro-China yan. Okay lang po. Wala pong problema. Ang akin pong gustong sabihin sa ating mga kababayan, alam niyo, ang isang bagay, pag hindi natin inayos, pag hindi tayo nagtulong-tulong na maayos, lalong-lalo na sa kapitbahay natin, kapitbansa natin, hindi po ito makatutulong sa atin. Hindi po ibig sabihin na ako'y pumapayag na pagsalitaan ng hindi maganda ang ating mga kasama ng Chinese Embassy, hindi rin naman tama yun. Pero, hindi rin naman po tama na ang isang opisyal natin sa gobyerno, na isang unipermado pa, ay gagawa ng katatawanan o karikature ng presidente ng China. Sapagkat kanina po, habang nag-uusap kami ni Senator Amy Marcos, sabi ko sa kanya, kung yan, ginawa ng China sa ating Pangulo na si Bongbong Marcos, ako'y oposisyon, pero gagawin nila yan kay Bongbong, ay unang-una po ako magagalit. Sapagkat hindi ako papayag na babawin ng kahit na sino ang Pangulo ng Pilipinas. Hindi ako papayag na gawan ng karikature, kahit ako'y oposisyon, na gawan ng ganyan ang ating Pangulo. Sapagkat ang Pangulo ng isang bansa, yan po ang tinatawag nating representasyon ng ating bayan, katumbas ng bandila. Kung ano ang tingin natin sa bandila, yan ang tingin natin sa Pangulo. Kaya, kung ano man po ang ginawa ni Admiral Tariela, ay pinakikiusapan ko po siya na huwag niya ulitin. Sapagkat, pag nambastos ka, babastusin ka rin talaga. Wala po tayong magagawa sapagkat duty ng kahit na sino na ipagtanggol ang kanilang Pangulo. Ang gusto ko lamang pong sabihin dito, aking mga kasama, tama po, naniniwala po ako na hindi makatwiran ang ginagawang pambobomba ng tubig sa ating mga mangingisda, sa ating Coast Guard. Pero matagal ko na rin sinabi na may budget naman ng Coast Guard, ba't di kayo bumili ng mas malakas na water cannon at gumanti kayo? Hindi naman po pwede na lagi tayo magpapaawa. At parehas naman kayong tinatawag natin tanod ng Coast Guard kayo pareho. Hindi naman kayo gray ship. Ang gray ship, yun ang military. Kapag
Hindi naman pwede yun. Yun ang tinatawag natin na escalation. Pero kung dalawa kayong white sheep dyan, at nagbombahan kayo ng tubig dyan, walang ano yun. Walang issue yun, walang escalation yun, dahil pareho kayong tanod baybayin. Pareho kayong nagpoprotekta ng coast natin. Pero para sa usapin nang ikaw ay magtatalumpati at gagawin mong katatawanan yung Pangulo ng isang bansa, eh palagay ko, inuulit ko po, ako po ay oposisyon. Pero kahit sinong gumawa niyan sa presidente ko, hindi ako papayag. Ako'y tatayo din at talagang makakatikim din sa akin yun ng mga salitang hindi niya makakain. Sapagkat sa akin, anuman ang political affiliation natin, pagdating sa Pangulo sa ibang bansa, iisa tayo. Solid dapat tayo, nakatayo dapat tayo sa Pangulo natin, pag-usapin na ng ibang bansa na. Kaya sana po, nakikiusap po ako sa Chinese Embassy at sa ating mga kasama na sana po ay matapos na ito, makapag-umpisa na po tayo ng magandang relasyon, pag-umpisahan natin ng pag-uusap, sapagkat, alam niyo po, meron din po tayong ibang mga kasinggalot. Tahimik nga lang tayo. Katulad po ng aking best friend sa Malaysia. Kasingalot natin yan sa Sabah. Ilan ng Pilipinong naging stateless doon? Ilan ng Pilipinong diniport nila? Pero naging tahimik naman tayo. Wala naman akong naririnig. Kaya sana kung ano po yung ginagawa ng iba din sa atin, pantayan din natin. Alam nyo, masakit sa akin magsalita ng patungkol sa Malaysia dahil kapatid kong mga Muslim yan. Pero ini-example ko lang po sa inyo na meron din tayong problema sa ibang lugar na meron din ginagawang pang-aabuso din sa atin na hinihingi ko din na magsalita din kayo. Yan, ito ang maganda eh. Kasi we have to understand na pagka diplomatic, kailangan daanin natin sa diplomatic na paraan. Kung merong ganitong bombahan sa South China Sea, daanin natin sa diplomatikong paraan. Ginawa naman yung Pangulong Duterte noon eh. Kung ayaw natin ng diplomatiko, di lumaban tayo ng water cannon sa water cannon. Tama yung sinasabi ni Senator Robin. Hindi eh. Pangit talaga. Pwede naman nating ipakita yung pagkadismaya natin sa ibang bansa, pero maling-mali na gawin natin katatawanan yung leader ng bilyong-bilyong mga Chinese. Because again, if they do or they will do the same thing to us, even if Bongbong Marcos is not a good president, magagalit din tayo. Pagka minamata tayo, magagalit din tayo. Pag tayo tinatawag tayong mga unggoy, magagalit din tayo. Natatandaan ninyo, merong isang lahi ng Russian na minamaliit yung mga Pilipino diyan sa sa BGC. Anong ginawa natin? Pinakulong natin, diniport na natin. O nung nakaraan, isang naman Estonian, ganun din. Tinatawag tayong unggoy. Anong ginawa natin? Hinuli din natin. O nung nakaraan, meron ding isang foreigner na binababoy yung natin. Nagalit din tayo. Hindi ba? Kung foreigner, bababoyin mo yung bayan namin, puta, hindi kami papayag. Pero kaya dapat hindi rin tayo gumagawa ng ganun. Hindi rin natin binababoy yung ibang lahi, hindi rin natin binababoy yung ibang leader ng ibang gobyerno, because again, if they will do that to us, magagalit din tayo. Tama? Patas lang. Masyado kayo maarte. Ang ina nyo. Mali na yan si Tariela, pinagtatanggol nyo pa. Huwag nyo ipagtanggol si Tariela. Putsang inang yan. Walang nagawa mabuti sa bayan yan. Walang yan. Walang ambag yan sa Pilipinas. Putsang ina. Ang daming ninanakaw na pera ng gobyerno. Wala siyang ibang inaatupag kundi si Xi Jinping. Hindi si Xi Jinping ang kalaban natin. Ang kalaban natin, yung mga magnanakaw sa Pilipinas. Ang kalaban natin, yung sindikato ni Marcos, ni Romualdez, at nung anak niyang si Sandro.
Yan ang mga kalaban natin. Sila Saldico, yung mga magnanakaw sa Kongreso, yan ang mga kalaban natin, hindi si Xi Jinping. Maniwala kayo. Unahin muna natin yung problema na kaya nating manalo. Kesa dun sa problema na gusto nating pasukin, hindi natin kayang manalo. Oo, ha? Hindi tayo anti-China, hindi tayo pro-China, pro-Philippines tayo. Yung yung welfare muna na nakakarami, unahin natin. Unahin muna natin ipakulong, sirain yung mga magnanakaw sa Pilipinas kesa sirain yung ibang bansa. Ha? Ikaw Tariela, putang ina, pangit ka nga, pangit parang ugali mo. Siguro na nagsabog ng kapangitan sa mundo, gising na gising yung mga magulang mo. Magkita-kita tayo ulit mga banatero sa susunod na vlog. Like, share, subscribe. Ha? Huwag matigas ulo. Maraming salamat po. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Kung nasa